nakalagay dito. Proposed rehabilitation of road and drainage at West Avenue, Barangay Pilam, District 1, Quezon City, project number 23-00143. Ang contractor po nito ay Agaper Construction and Trading Corporation. Project cost 99,889,011 pesos. Funding source niya 2023 AB 20% Community Development Fund. Project duration 180 calendar days. Date start November 15, 2023 at target date of completion May 13, 2024. So ayan nakalagay dito. Ito na yung West Avenue. Yun, meron na nga positive. Nagdi-drill na sila dito, no, para sa mga pier na itatayo dito sa may gitna. Ayan, ito yung una. Ito naman yung pangalawa. Para po ito sa turn-back guideway, mga kasigap. So, tinakpan ulit. Binutasan, tapos tinakpan ulit kagaya dun sa Merino Avenue. So ito yung pangatlo. At ito naman yung pangapat. Nandito tayo ngayon sa Quezon Avenue flyover. Ito po yung MRT3. Viaduct niya patungong North Avenue, yung dulong istasyon. Abida Towers. So ito yung station box ng MMSP o CP102 Metro Manila Subway Project. Ito yung Quezon Avenue Station. So yung station box niya mula dito sa may footbridge. Ayan, mula dyan patungo yan doon sa may Abida Towers, sa may kanto doon, no? Ito ipapakita ko yung itsura ng station box niya. Medyo malaki dito sa sentro, papalit doon sa dulo. At ito na yung loob mismo. Ang daming mga materyales na nandoon. Tapos mga container na nakahilera dyan. Ayan, oh, dami. Bukod dito sa equipment na yan, wala pang ibang equipment na nandito ngayon. Mga barracks nila, opisina ng mga contractors at mga engineers. Tapos meron din nakabakod doon. Tapos doon sa gilid, nakatambak na mga buhangin. Yung nakatambak na buhangin pala dito, ito yung Manila Seedling Banks na nandito, yung pinaka nila, building, yung structure na nandito na tinanggal nila yung mga steel frame, ayun yun. Tapos yung pedestal niya, ayan, hinuhukay. Kabilaan. Ito pala yung mga hinukay na lupa dito sa gitna. Galing pala yan dyan sa pedestal ng structure nila dito. So dito sa gitna, ito yung magiging entry tsaka exit para sa estasyon, pababa sa tunnel. Tapos may mga facilities na ilalagay dito, kabilaan, ganun din dito. Tapos dito paikot kagaya yung nasa picture. Ito tingnan nyo, magkakaroon siya ng bus bay dito, tapos paikot na walkway. So ito na yung latest na progress ngayon dito sa Quezon Avenue Station, CP102 Metro Manila Subway Project, no? Ayan yung mga establishment na malapit sa kanya dito, yung hypermarket tsaka yung Sentry Station. At dito naman sa patungong norte, ito naman yung Abida Towers, Vertis North, tapos Soler North Resort, Pilam QC, tapos Landmark Trinoma, SM Norte EDSA, patungo doon. At ayan, nakuna na po natin ang update ngayong araw ng Linggo. Diretso na po tayo doon. Ayan, hanggang dito po yun, yung station box niya. Hanggang doon, no, sa may kanto. Ito, matatakpan niya tong Abida Towers. At kita natin sa picture na umabot siya hanggang dito, no? Yung pinaka station box niya. Yung Ayala Land, footbridge, Pilam QC P2P bus station. Ito naman yung Soler North Resort. Ayan yung malaking LED billboard na yan. Ayan, gumagana siya ngayon. Ganda, no?
Laki. Tapos ayan naman yung Landmark Trinoma. Tapos doon naman sa unahan yung SM North EDSA. Ito yung Landmark Trinoma mga kasigap. Ito yung North Avenue P2P Bus Station at MRT3 P2P Bus Station. Konti lang yung mga pasahero ngayon ng ano. At mula dito sa MRT3 station, ito naman sa gawing kanan yung viaduct ng Unified Common Station patungo dito sa MRT3. At yan sa unahan yung Unified Grand Central Common Station. So yan yung itsura niya. Ito naman yung elevated walkway sa kanan. Konektado po yan patungo dun sa SM North EDSA, tapos sa magiging MRT7 dyan, tapos dito sa Unified. Construction sa ilalim, di pa tapos. Ganon din dito sa kanan, maraming construction. Laking nakapaskel dun, oh. Sale, February 14. Sale nila, pero yung presyo tinatakpan lang, halos laki pa ng naunang presyo. Ito yung bukod tanging steel box girders na nakatenga dito, so hindi pa siya nakakabit dun sa unahan. Bus entrance. Ito naman yung bus bay, sakayan dyan. Yung exit naman ng mga bus dun sa unahan, sa SM North EDSA po yan. At ito na yung SM Annex naman. So ito yung mga steel box portal beam, 5 po yan hanggang doon sa dulo, at 3 steel box girders pa ang hindi pa na-install dito para makumpleto na to. At parang nakatenga yung paglalagay nila dito, wala akong nakikita mga workers na gumagawa dito. Ito na yung dulo ng SM Annex, at dito na tayo mag-e-end ng ating video. Ito konti sa unahan. Makita tayo ng traffic enforcer dyan at tayo makikitikitan. Yan, mas maigi na dito na lang. So, dito na po nagtatapos mga kasikap yung ating video. Update natin ngayong umagang ito, araw ng Linggo. Ika-11 na po ng Pebrero taong 2024. At ika-11 na po ng umaga. Maraming salamat mga kasikap sa patuloy nyo suporta sa aking YouTube channel. At bago nyo po sana lisanin itong video na to, muli po ako makikiusap na kahit sana like lang. At sa mga kasikap natin na naabot ng video na to, na hindi pa po nakakapag-subscribe at willing po kayo na suportahan ako, no? Sa pamamagitan ng pag-subscribe, click po natin dyan sa baba yung subscribe button. At yung katabi niyang bell, i-bell po natin para always updated po lagi tayo sa aking mga bagong paparating pang mga video. Maraming salamat, lagi po tayo mag-iingat, magandang umaga at God bless po sa ating lahat. You're my angel, angel baby.